Kaunti na lang ang natitirang panahon ko. Ang kinabukasan ng pamilya Lin, nakasalalay lang lahat sa iyo. Ikaw, pati na ang iba pang mga kamag-anak, walang sino man ang pwedeng magpakita ng kabastusan kay Miss Bai. Kung hindi, hindi ako matahimik, kahit pagkatapos kong mamatay. Lolo, naiintindihan po ng apo. Gagawin ko ang lahat ng makakaya para maalagaan ng maayos si Miss Bai. Miss Bai, nandito po kayo. Pumunta ako para kamustahin ka. Malapit na ang 7 taon na kasunduan. Nakikiusap ako na patuloy ninyong akuin ang pamilya Lin. Puno ng lin. Ang simula at wakas ng tadhana. May sariling takdang oras. Kung ang mga tagalin, taos pusong maglingkod, natural na poprotektahan ko sila. Pero kung magkaiba ang loob nila. 7 taon ang nakalipas, naramdaman ko na may natitirang ugnayan sa mundo. Kailangang tapusin iyon sa mundong ito. Para umangat pa ang spiritual na kalagayan ko. Ang ugnayan na ito, nakatuon talaga sa pamilya Lin. Ano bang ginawa naming kasalanan sa pamilya Lin na ito? May cancer ang anak, malubha ang apo, nakunan ang manugang, in-stroke ang asawa, parang gusto talaga nitong patayin ang ugat ng pamilya Lin. Huwag matakot, munting nilalang. Sasamahan kita. Pupunta tayo sa bundok para maghanap ng tagapagligtas. Baka pareho tayong mailigtas. Nakikiusap kami sa tagapagligtas na maawa at tulungan ang pamilya Lin malampasan ang malaking pagsubok. Ang pamilya Lin, handa kaming maging alipin ng buong angkan at maglingkod kay Miss Bai. May hindi pa natatapos na ugnayan ako sa pamilya Lin. Kapag natapos na ang ugnayan, lalo pang aangat ang spiritual ko. Pwede kong payagan. Pero ang pamilya Lin, kailangang taos pusong maglingkod sa akin ng 7 taon. Ipapahiram ko ang kapalaran sa pamilya Lin. Kapalit nito ay pagbabalik sa anyo ng bata. Magiging limitado ang kapangyarihan ko. Buti na lang ang puno ng Lin, taos pusong naglingkod ng 7 taon. Pagkalipas ng 3 araw, pag natapos na ang ugnayan namin ng pamilya Lin, mapapawi na ang krisis sa pamilya Lin. Lolo, Don, Nawala na ang gintong proteksyon ng pamilya Lin. Si matandang Lin, tuluyan na talagang pumanaw. Dong, ang si Miss Bai, 7 taon na ang lumipas. Dapat ba tayong Maghanda ng masaganang regalo? Sa libing? Gusto kong pumunta sa pamilya Lin para magbigay ng pakikiramay. Sa pagkakataong ito, kailangan kong imbitahin si Miss Bai, pauwi. pero isang batang babae lang iyan, bakit ka pa mag-aabala? Sa palagay ko, Tumahimik ka, wala kang alam. At ako, pag nakuha na natin si Miss Bai, maglingkod ka, kasama ko. Wala na ang matanda sa pamilya Lin.
Tiyak na babalewalain ng mga ito si Miss Bai. Dito tayo makakakita ng pagkakataon. Sa pagkakataong ito, sigurado akong makukuha ko si Miss Bai upang protektahan ang pamilya natin. Buti na lang at patay na ang matandang iyon. Tingnan natin kung sino pa ang poprotekta sa batang cute na iyon. Isang batang babae na walang alam ang pinagmulan. Ang lakas ng loob na maupo sa upuan ng pamilya Lin. Walang takot. Ang libing ng Don nakatakda sa isang araw pa. Lahat ng mga kilalang pamilya sa probinsya nagpadala ng balita. Sabi ang mga puno ng pamilya, personally dadalo sa libing. Miss Bai, paano ninyo gustong ayusin? Ang libing, mag-usap kayo. Zian, tulungan mo akong bumalik sa kwarto. Ngayong araw gusto kong inumin ang purple tea cake na pinatago ng lolo mo. Opo. Tumigil ka, wala kang silbi. Patay na ang lolo mo. Ikaw na ang puno ng pamilya Lin. Bakit ka magpapalipin sa isang batang babae lang? Tama, Zian. Ang payong mo ay antigo mula pa sa dating dinastiya. Ang purple tea cake sa tea room. Bawat 1,000,000 ang halaga. Ganyang mga maluho. Hindi bagay sa isang ulila. Wala na ang matanda. Bilang bagong puno ng pamilya, hindi mo na kailangang magpakasobra sa kanya. Simula ngayon, bawasan lahat ng gastusin niya. Alisin ang mga katulong niya. Gusto niya ng tsaa, walang tsaa. Pumunta ka sa kwarto niya. Alisin lahat ng gamit na hindi dapat sa kanya. Isang ulilang babae lang, hindi karapat-dapat sa ganitong pagpapakabait ng pamilya Lin. Dahan-dahan lang. Nanay, sabi ni Lolo noon nagka-stroke kayo, nagka-cancer si Papa, nakunan si Mama. Buti na lang dumating si Miss Bai at pinrotektahan ang pamilya natin. Kaya nalampasan natin ang pagsubok. Umunlad ang pamilya. Gusto kong maglingkod sa kanya. Ganito kayo. Tanga kang bata. Matanda na si lolo mo, kaya siya nagkamali. Ang pag-unlad ng pamilya natin, galing yan sa sarili nating swerte. Wala siyang kinalaman. Hindi mo ba naisip? Hindi alam ang pinagmulan ng batang cute na yon. At saka lang dumating nung namatay ang papa mo. Nanay, ibig niyo bang sabihin, Malamang, anak lang siya ni matandang Lin sa labas. 7 taon niyang pinatira ang batang iyon? Bumalik lang para agawan ka ng mana. anak sa labas? Agawan ng mana? Kaya pala mas mahal ni Lolo siya kaysa sa akin na tunay na apo. Galing mo, batang tuso, bunga ng ligaw na pagmamahalan. Kumakain sa pamilya Lin, umiinom din sa pamilya Lin. Ngayon, gusto pang agawan ng mana ang anak ko. Tingnan natin kung hindi ko babasagin ang bibig mo. Tanga. Ma, okay ka lang ba? Yung batang ito, Isang anak sa labas. Hindi karapat-dapat makipag-agawan ng mana sa pamilya Lin. Mananaginip ka lang. Bye, Lingshi. Ngayong gabi, gagawin kitang magsisi sa pagdating sa pamilya Lin. Miss Bai, dinala ko na ang tea cake na violet ticket na gusto nyo. Nagpapanggap kang matino. Mamaya, matatakot kita. Iiyak ka, lalapit ka sa nanay at tatay mo. Miss Bai, nasa loob ka ba? Naling. Paano nangyari ito? Tulungan niyo ako. Kutie, hintayin mo ha? Naglalakas loob kang gumamit ng magic para takutin ako. Sisiguraduhin kong mapaalis ka ako sa Lin na pamilya. Wala na ang koneksyon. Sa Lin na pamilya. Ang amoy na ito, si Miss Bai ito. Gumamit siya ng powers.
Ang mga tanga sa Lin na pamilya naglakas loob pang galitin si Miss Bai. Yung golden light kanina, sigurado si Miss Bai yun. Hindi ko akalaing sa 7 taon, ganito nakalakas ang powers niya. Hindi pa pala sapat ang mga regalong ito. Si Miss Bai, hindi ordinaryo ang status niya. Ang Lin na pamilya, kailangan gamitin lahat ng yaman para makabuo ng magandang relasyon sa kanya. Sa golden light pa lang, hindi na natin kayang. Masukat ang kakayahan ni Miss Bai. Sa burol, dapat mag-ingat tayo. Huwag maging pabaya kahit konti. Tama po kayo, sir. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito. Imbitahin si Miss Bai. Ipag-utos nyo na? Dalhin ang lahat ng pinakamahal na regalo. Dapat makita ni Miss Bai na sincere ang He na pamilya. Pakikiramay. Pakikiramay. Salamat, salamat. Umupo na po kayo. Please, umupo na po kayo. Umalis na si Lin Lolo. Pakikiramay po sana. Mr. He, umupo na po kayo. Mr. He, at mga head ng pamilya, biglaan ang pangyayari at kulang ang pag-asikaso. Pasensiya na po sana. Ang Wang na pamilya mula sa Jiang Province. Li na pamilya mula sa Hai Province. Ho na pamilya mula sa Nan Province. Pati He na pamilya sa Maynila. Lahat nagpadala ng tao dito. Ang burol ni Lolo, grabe ang dating. Siyempre naman malawak ang koneksyon ni Lolo. Lahat ng influential families, kailangan magbigay galang sa Lin na pamilya. Mamaya, makipagkilala ka. Nang maayos, Ang mga connections na yan, mas magiging tulong mo yan. Sa lugar na ito ng burol, isang batang babae lang. Anong karapatan niyang umupo sa main seat? Baka ito ay isa sa mga bata ng Lin na pamilya. Ba't mo naman pinapansin ang isang bata? Ang tagal na nating nandito. Bakit di pa lumalabas si Miss Bai? Yung batang babae, mukhang bata pa, pero yung presence, may dating na parang may authority. Baka siya nga ang Sir Lin, kabuburong lang. Pero ganyan mo pa suot. Kulay at design parang pang-party. Para kanino ba yan? Sabihin mo nga. Inaasa mo na ba matagal nang mamatay si Lolo? Ikaw ang malas. Ikaw ang malas. Ayos ka lang ba? Huwag mo siyang hawakan. May kakaiba sa kanya. Kahapon, may golden light sa mata niya, pinatuklaw ng ahas sa akin. Ngayon, nasaktan ka pa. Sa tingin ko, siguradong may magic powers yan, parang halimaw. Puro kababalaghan ang ginagawa. Biglang namatay si Lolo. baka siya pa ang... May kasalanan? Ang ingay nyo! Anong klasing asal yan na umupo ka sa main seat? 7 taon ka nang inalagaan ni Lolo. Wala man lang pag-alaga o malasakit sa'yo. Tumuloy ka sa harap ng altar? Lumuhod at magmano. Hindi niya matitiis ang lupa ko. Saan galing ang batang yan? Nagkalakas loob magwala sa burol ng Lin na pamilya. Yung batang yan, mukhang 7 o 8 taon lang, pero sobrang tapang. Mukhang hindi magpapalampas ang Lin na pamilya. Di natatakot. Ang aura niya galing na talaga sa langit. Mukha siyang hindi ordinaryong tao. Ma, pakinggan mo? Totoo ba Lin na pamilya nag-alaga ng panganib? Pinakain, inalagaan ng 7 taon, lumabas biglang ganitong klasing bata. Magmano na lang siya sa lolo. Konting respect man lang. Ayaw pa. Walang respeto talaga. Nag-alaga ng traidor. Hindi pa malamig ang katawan ni Lolo. Nagsalata ka pa ng masamang salita. Tingnan nyo, sa 7 taon niya ng mahal ni Lolo, walang puso, walang utang na loob. 7 taon, pwede ba? Pwede ba siya nga? Ngayon ako bilang matandang Lin, dito ko sasabihin, luluhod ka. Kahit ayaw mo, kung ayaw mo, kailangan pa rin, sa araw na ito, 3 beses kang magmano para mag-sorry sa amin. Kung hindi, umalis ka na sa Lin na pamilya, mga tao. Teka muna. Ako si He Changfeng. Gusto ko lang magtanong, ikaw ba si Miss Bai? Mr. He, baka nagkamali ka ng tao. Anong Miss Bai? Bata lang yan na inampon ng lolo ko sa labas. Walang magulang. Hindi kilala ang pinanggalingan. Tumahimik ka. Wala kang alam. Miss Bai, ang He na pamilya?
Handa ilaan ang buong pamilya para alagaan si Miss Bai. Miss Bai, pakiusap, sana pumayag ka. Mr. He, baka malabo na ang paningin mo. Si Miss Bai, anong klaseng tao yan? Hindi siya basta bata lang. Tama, oo nga. Si Miss Bai may kapangyarihang lumampas sa langit at lupa. Paano siya magpapasakop sa kahit kanino? Mr. He, baka masyado kang nagmamadali. Basta ka na lang kumuha ng bata at tinawag mong Miss Bai. Ang mga malalaking tao sa mga pamilyang ito. Hindi sila pumunta rito dahil kay Lin Laoyezi, kundi para kay Bai Xiaojie na yon. Si Hiloyezi. Napakagalang at magalang sa batang babaeng iyon. Sino ba talaga? Ang batang babaeng ito. Mrs., tandaan mo ito. Kung hindi dahil kay Bai Xiaojie, matagal nang wasak ang pamilya Lin natin. Lahat ng bagay dapat siya ang unahin. Huwag na huwag mong sasaktan ang loob niya. Naiintindihan ko? Alo, Sige, magpahinga ka na lang at magpagaling. Talaga bang totoo ang sinasabi ni Lolo? Bago dumating si Bai Lingxi, hindi tumitigil ang malas dito sa bahay. Pagdating niya, doon palang gumanda ang takbo ng negosyo. Ma, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya ang batang cute na yon? Ay isang napaka-importanteng tao? Huwag magpaloko sa kanya. Ano bang Bai Xiaojie? Ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang pamilya Lin ay dahil kay Lolo, napakahusay sa pamamahala, hindi dahil sa isang parasite na kagaya niya. Anong koneksyon niya sa pamilya Lin? Hilao Yezi, matanda ka na. Bakit pati ikaw nalilito? Isa lang siyang, gusto lang niyang agawin, ang mana ng pamilya Lin. At huwag magpaloko sa kunwari niyang misteryosong ugali Lola, 7 taon kaming, tapat na naglingkod sa kanya. May binigay ba siyang kahit konting kabutihan sa pamilya Lin? Dinadaanan lang niya ang pamilya Lin dahil sa yung masenso. Ayaw lang malis. Nakwanto, ayaw lang. Ayaw lang. Gusto niya ang kinin. Ang mana ng pamilya Lin. Ano? Yung batang cute na yan, naglalakas loob ang aminin ang gusto niya sa mana ng pamilya Lin. Mga kaibigan, ang tagumpay ng pamilya Lin ay bunga ng masigasig na pamamahala ni Lolo. Kamakailan lang, bigla siyang namatay, yung batang babae na yon, nandoon sa kwarto niya. Baka nga, siya ang gumawa ng masama para akawin ang mana ng pamilya Lin, pinatay niya si Lolo. Maliit pa yang batang babae. Pero, matindi ang galawan. Nagawang patayin si Lin Laoyezi ng patago. Tama, nga. Sa tingin ko, si Hiloyezi. Napagkamalan lang talaga. Hilaw, Yezi. Narinig mo lahat. Yung batang babae, mapapalagay na sa kaso ngayon. Simula ngayon, huwag mong ikumpara siya kay Bai Xiaojie. Baka masira pa ang pangalan ni Bai Xiaojie. Ngayon, mahina na ang loob ng pamilya Hihila Oyezi. Kahit sobrang nagmamadali ka, hindi mo naman kailangang magdesisyon ng padalos-dalos, di ba? Para sa akin, ang usapin ng pamilya Lin. Dapat ang pamilya Lin din ang magdesisyon. Walang tutulong sa inyo ngayon. Zian, hawakan siya. Magpakumbaba sa harap ni Lolo. Tapos, dalhin siya sa opisina ng mga pulis. Nagulo mo ang burol, naputol mo pa ang libing. Malaking krimen ang ginawa mo. Ngayon, lumuhod ka sa harap ni Lolo magpakumbaba at magsisi. Lin Xiaotian. Kung may apo kang kagaya mo, siguradong hindi matahimik ang kaluluwa. Sige na nga. Ako na ang magpapayo sa iyo. Ma, bakit mo ako sinampal? Hindi ako yon. Bigla na lang hindi gumalaw ang kamay ko. Parang ayaw na niya magpasunod. Anong nangyari? Alam ko na. Siguradong siya ang may gawa nito. May kalokohan na naman siya. Miss Bai, napakatalino at matapang mo. Ang pamyahe, si He Changfeng, ma. Nakikiusap sa'yo, Miss Bai. Nabigyan kami ng pagkakataong makapaglingkod sa pamilya He. Ang buong pamilya He ay ituturing kang diyosa. Hinding-hindi mangyayari. Isang batang babae lang siya. Paanong posible na mayroon siyang ganitong kalaking kapangyarihan? Nagkukunwari lang siya.
Ginagamit ang kung ano-anong kalokohan para kontrolin kaming lahat. Tama na. Ikaw, anak sa labas, parati kang walang galang sa pamilya Lin dito mismo sa harap ng altar. Ngayon, kailangan mong lumuhod at mag-sorry sa amin. Zian, dakpin mo siya. Siguraduhin yung naiintindihan nyo. Kapag lumuhod ako, lahat ng malas na iniiwasan ng pamilya Lin ninyo sa loob ng 7 taon ay babalik lahat. Kayo, lahat ng tao dito, mamamatay. Tumigil ka sa pananakot. Di ako naniniwala sa mga sinasabi mong ganyan. Zian, Ma, tingnan mo yung batang ang cute. Sinaktan niya ako kanina. Ngayon gusto pa niyang patayin si Jian. Walang pakialam sa pamilya Lin natin. ayos. Tingnan natin kung ano pang kaya mong gawin. Kaya mo bang kalabanin ang buong pamilya Lin? Mga tao. Ngayon, siguradong paluluhurin ko siya. Huwag magpakabastos. Yan ay magdadala ng parusa galing langit. Mga inutil? Isang bata lang yan pero hindi nyo magapi. Ako na nga. Matigas talaga ang ulo mo. Parang may kakaibang nangyayari. Sobrang kakaiba na talaga. Tingnan nyo ang langit. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Jian, ang babasaging baso. Bakit bigla na lang nabasag? Nagalit ang tunay na Diyos sa pamilya Lin. Pati ang agimat nila nabasag. Sobrang malas yan. Milagro ito. Ang mga tanga ng pamilya Lin hindi nakilala ang tunay na halaga ni Miss Bai. Napahamak sila, parusa ng langit yan. Baso lang naman ang nabasag. May nabasag lang na jade. Ba't parang ang OA nyo naman? Ikaw? Minsan bata, minsan parang matanda, ikaw nga ay isang aswang. Akala mo ba matatakot mo ko sa mga ganyan? Ha 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 ha. Hindi ko na iniisip kung tao o aswang ka. Ngayon, kailangan mong lumuhod sa harap ko. Gusto ko talagang makita, pag lumuhod ka, anong mangyayari sa pamilya Lin ko. Binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil gusto mong mamatay, ako na ang bahala sa'yo. Madam Lin, mas mabuti siguro, tama na. Tingin ko itong dalaga ay hindi pangkaraniwan. Huwag na natin siyang galitin. Oo nga, madam. Kitang-kita na ang. Mga palatandaan, tama na. Tigilan na. Tigilan na raw? Ano bang alam ninyo? Pamilya Lin kami. Pag natalo lang kami nitong aswang na to, paanong makakatayo pa kami sa Maynila pagkatapos? Hindi ako naniniwala sa ganyan. Ngayon, kailangan mong lumuhod sa harap ko. Lumuhod ka ngayon! Tingnan niyo kumukulog sa langit. Lola, Ma, anong ginawa mo sa kanya? sakto lang yan. Nagkataon lang. Ma, nahimatay lang siya sa takot. Magiging ayos siya. Siguradong magiging ayos siya. Ba't ka pa tumatayo lang dyan? Tumawag ka na ng ambulansya. Bilis! Oo. Miss Bai, patawad po. Pasensya na. Bulag lang kami. Nadala lang kami ng mga tanga sa pamilya Lin. Kaya namin nagawang sagasaan ka, Miss. Oo nga, Miss Bai. Hindi namin. Sinasadyang kalabanin ka. Pakisuri mo kami, Miss Bai. Hindi namin intensyon mang insulto. Sana, mapatawad mo kami. Miss Bai. Bai Lingsi. Pamilya Lin ang nag-alaga sa'yo ng 7 taon. Tapos ganito mo gagamitin ang mga kulam mo para sirain ang pamilya Lin. Tama ba? At kayo, akala nyo, pag dinala nyo siya pabalik dito, gagaan ang buhay nyo? Ganon? Hindi. Hindi talaga. Ang kapalaran nyo'y magiging gaya ng sa pamilya Lin, sirang-sira na ang pamilya dahil sa kanya. Wasak lahat. Ikaw dahil sa isang kanya. aswang ka. Tumahimik ka na. Walang alam na babae. Huwag kang magsalita pa ng kung ano-ano dito. Si Miss Bai ay isang pinagpala. Hindi siya basta-basta mamaliitin ng kagaya ninyong walang kwentang tao.
Kung anong nangyari sa pamilya Lin, kayo rin may gawa niyan. Parusan nyo yan. Faye, anong Miss Bai? Anong milagro? Tingin ko, babaeng may konting kulam lang siya. Pagsisisihan niyo lahat to. Pagsisisihan niyo lahat to. Pagsisisihan niyo lahat to. Mamamatay kayong lahat. Ikaw, bruha ka. Wala ka na talagang pag-asa. O sige, ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo ng leksyon bilang si Matandang Lin. Pitong taon na palugit. Dahil sa katangahan mo. Nawala agad ang lahat. Simula ngayon, ang swerte na inutang ko sa pamilya Lin, akin nang babawiin lahat sa loob ng 7 taon na ito. Lahat ng sakunang dapat natanggap ng pamilya Lin. Mula ngayon, isa-isa na yang mangyayari. Ito na ang inyong nakatakdang katapusan. Kailangang dudumihan pa ang kamay ng iba. Tama po si Miss Bai. Ang langit ay patas. Walang lusot ang karma. Binawi ang swerte. Bumaba ang kamalasan. Ikaw, ang kapal ng mukha mo. Ang pamilya Lin namin ay mapalad at mabuti. Ang pamilya Lin namin ay mapalad at mabuti. Saan manggagaling ang kamalasan na sinasabi mo? Tigilan mo yang kayabangan mo. Ang kinabukasan ng pamilya Lin, nakahawak na lang sa'yo. Alagaan mong mabuti si Miss Bai para sa akin. Kung hindi mapapalagay ang kaluluwa ko kahit mamatay ako. Totoo kaya, lahat ng sinabi ni Lolo. Miss Bai, aaminin ng pamilya Lin ang pagkakamali. Naway patawarin niyo na kami. Patawarin niyo na sana kami. Huli na! Ayokong makipagtalo sa mga ordinaryong tao. Pero kayo mismo ang pumilit. Kayo mismo ang naghukay ng libingan nyo. Ang sinapit nyo. Sarili nyong gawa. Miss Bai, nakikiusap ako. Huwag kang umalis, Miss Bai. Ma, bakit ka pa nakatayo diyan? Lumapit ka na, lumuhod ka na, magmano, at humingi ng tawad kay Miss Bai. Gian, nasiraan ka na ba ng bait? Ako pa ba? Ang magpapakumbaba sa babaeng ito at hihingi ng tawad. Si Miss Bai hindi siya masama. Totoo siyang may kakaibang kakayahan. Hindi nagsisinungaling si Lolo. Kung gusto nating maligtas ang pamilya Lin, tanging kay Miss Bai lang tayo pwedeng humingi ng tawad, ma. Kung luluhod ako ngayon, saan ko pa ilalagay ang dangal ko? Ha? Ngayon, kahit ikamatay ko pa, hindi ko hihingin ang awa niya. Miss Bai, nakikiusap ako. Iligtas mo ang nanay ko. Huli na. Simula noong bumalik na ako sa pagiging tao. Dumating na ang kapalarang maghihirap ang pamilya Lin. Bakit nga ba hindi ko sinunod ang sinabi ni Lolo? Na dapat ay buong puso kong paglingkuran si Bai Xiaojie dahil sa pagiging mayabang ko. Napahamak si Lola at si Mama. Bai Xiaojie. Noon ay naloko ako ng pamilya Lin. Patawarin niyo po ako. Ang pamilya Wang namin, handa kaming ibigay ang lahat para paglingkuran kayo. Hinihiling naming protection niyo. Ang pamilya Li rin ay handa rin na buo naming lakas ay ialay sa paglingkod sa inyo. Ang hinihiling lang namin ay ang proteksyon ng Xiaojie. Ang buong pamilya Hao, ituturing kayong parang Diyosa. Hinding-hindi namin kayo babastusin kahit kaunti. Nagkaroon ng kakaibang galaw sa lupa. 7 taon na ang nakaraan. Dahil doon sa kakaibang galaw ng lupa, tinanggap ko ang hiling ni Lin Laoye. Nagpasya akong magpakababa at maglingkod. Pero, ang pamilya Lin, paimbabaw lang, walang respeto o takot man lang, hindi ako tinulungan, dahil pa sa kasakiman at katangahan nila, lalo pang nasira ang lupang minamana. Kayong tatlo, masyadong sakim. Hindi tama ang motibo. Hindi kayo karapat-dapat na paglingkuran ako. Umuwi na kayo. Sa lahat ng mga ito,
Tanging ang pamilya He, may natitira pang maliit na posibilidad. Ako si He Changfeng, nanunumpa dito ang buong pamilya He. Gagawin namin ang lahat para paglingkuran si Xiaojie. Tutulungan si Xiaojie, poprotektahan ang lupang minamana. Handa kaming magpakasakripisyo, kahit buhay pa namin ang kapalit. Puro salita lang yan. Hindi ko na paniniwalaan. Madaling magbago ang puso ng tao. Gusto kong makita mismo. Ito ay malaking karangalan para sa He family. Maraming salamat, Bai Xiaojie, sa pagbibigay ng pagkakataon sa pamilya He. Bai Xiaojie, pakiusap. Magpasabi ka agad sa bahay. Utusan mo ang lahat ng tao na magsunod-sunod sa gate para malugod na salubungin si Bai Xiaojie. Sa kanyang pagdating, Sige po, Lolo. Gagawin ko agad. Grabe, laki ng preparasyon. Baka isipin ng iba, may dumating na presidente ng ibang bansa. Si Lolo talaga, lalong tumatanda, lalong nalilito. Tumahimik ka. Tingnan mo nga pinagsasabi mong yan. Anak, bawasan mo ang sinasabi mo. Kilala mo na ang ugali ni lolo mo? Huwag mong harapin na kontrahin siya. Di ba? Ang sinabi ko, totoo naman, di ba? Hindi ko rin alam kung anong meron kay Bai Xiaojie. Parang hinipnotis ni Xiaojie si Lolo at parang nawala lahat ng isipan niya. ikaw talaga. Bai Xiaojie. Nasa He family na tayo. Pakiusap, dito na po. Akala ko may dumating na napakahalagang tao. Yun pala isang. Batang babae lang na wala pang karanasan. Ang ayos niya, parang malaki ang dating. Si Lolo, nagpabihag pa sa ganitong itsura, nabighani na pala. Salbahe. Bawal bastusin si Bai Xiaojie. Lumapit ka dito, bumati kay Bai Xiaojie. Wenju, bumabati kay Bai Xiaojie. Sorry kung nakabastos ako kanina, pakisuyo, Bai Xiaojie, patawarin niyo ako. Bumabati kay Bai Xiaojie. Mukhang interesting ang pamilya He. May tao pang may kakaibang swerte. Pero, dahil naranasan na ng pamilya Lin, ngayon, mas lalo akong mag-iingat sa pagbusisi. Hindi nyo kailangan masyadong gumalang. Pagod na ako. Pakiusapan mo akong magkaroon ng lugar na pwedeng magpahinga. Bai Xiaojie, naglakbay po kayo. Tara po sa loob, magpahinga muna kayo. Lao Zhang, ikaw muna maghatid kay Bai Xiaojie sa Qingfeng Yuan. Ang Qingfeng Yuan, may natural na hot spring. Payapa ang paligid, pinakamaganda sa pag-aalaga sa sarili nyo. Bai Xiaojie, una ka na sa loob, magpahinga ng maayos. Lahat ng kailangan mo, magpapadala ako ng tao para ihanda at dalhin agad sa'yo. Pakiusap. Pakiusap. Lolo, bakit niyo ako pinalo? Hindi ba't kanina sinabi mong wala pang karanasan? Ngayon naman, isang tingin lang ng Xiaojie sa'yo, parang nawala lahat ng katinuan mo. Lolo, hinaan niyo po ang boses niyo. Isang batang babae lang naman. Anong kakayahan meron? Pinapaikot niyo lang kami. Gusto kong makita kung ano talaga siya. Tumahimik ka. Simula ngayon, si Bai Xiaojie ang magiging amo ng pamilya He. Sa buong pamilya He, walang pwedeng mabastos si Bai Xiaojie. Kapag malaman ko may naglakas loob na bastusin si Bai Xiaojie, mag-impake na, lumayas sa pamilya He. Hindi na kami tatanggapin. Tanggal na sa listahan. Opo. Naintindihan po, Lolo. Who had in her? Lolo, huwag kayong mag-alala. Lahat gagawin ko para alagaan si Bai Xiaojie. Lolo, Lahat ng gamit na ipadala na.
Masaya kaya si Bai Xiaojie sa mga gamit? Lahat ng binigay naming gamit, si Bai Xiaojie, wala siyang nagustuhan, Sinabi niyang, walang pumasa. Hindi siya nasiyahan. Ang mga gamit na binigay namin, lahat ay world-class brand, customized pa, hindi pa rin siya nasiyahan. Sa tingin ko, sinadya lang niyang bigyan tayo ng babala. Akala niya parang siyang hari ng mundo. Pinaglingkuran natin siya ng maayos, Pero ang dami niyang reklamo. para siyang nagsamantala. Papa, bakit kayo ganyan? Pinapalo ko lang itong salbahing batang walang galang. Si Bai Xiaojie, hindi mo dapat kini-question. Ay naku, matanda na ako, mahina na ang katawan. Hindi ko na kayang paglingkuran si Bai Xiaojie sa bawat oras. Kayong dalawa, kailangan pa ninyo alagaan ang malaking negosyo ng pamilya. Hindi na kaya ng katawan ko. Ganito, simula ngayon, ikaw na ang magiging personal na taga-alaga kay Miss Bai. Ibibigay ko na sa iyo ang trabahong yan. Bakit naman ako? Dahil apo kita ni He Changfeng. Kung magiging pabaya ka kay Miss Bai, mag-ingat ka. Baka i-freeze ko ang card mo. Sine? Kayo na nanalo. Pangako ko, aalagaan ko ng mabuti si Miss Bai. Ayan, yan ang tamang sagot. Ganyan. Sumama ka na sa akin ngayon. Ikaw mismo ang hihingi ng tawad kay Miss Bai. Tanungin mo siya kung ano pa ang kailangan niya. Miss Bai, ako po si He Changfeng. Kasama ang pasaway kong apo. Dumalaw po kami sa inyo. Hindi ko po alam kung abala po ba kayo. Walang silbi, mababaw ang kaligayahan. Sumunod ka. Pasensya na kung nabulabog namin kayo. Nakakasanayan niyo na po ba ang tirahan? Ayos naman ang bakuran. Tahimik naman dito. Kaso lang, yung mga inihanda nyo para sa akin, medyo may kakulangan sa kalidad. Kamalian po naming iyon. Pinagbilin ko na po na palitan lahat. Kung may kailangan pa po kayo, sabihin niyo lang at gagawin ko. Hindi sapat ang edad ng tsaa. Palitan. Umiinom lang ako ng tsaa na daang taon na. Daang taon na siya? Yung ganyang bagay, kahit buong Jingcheng mahirap hanapin, mana-mana lang yan ng mga mayamang pamilya. Gusto niyo ba talagang inumin yon? Kung ganyan, kahit tsaa walang maipakita ang pamilya edi pabayaan na lang natin? Miss Bai, huwag kayong magalit. Palitan ko agad para sa inyo. Ikaw diyan. At Sum, umakyat ka sa ikatlong palapag ng tea room. Kunin mo yung binilog na Jipiao Yuan tea para kay Miss Bai. Tumigil ka diyan. Ano na naman, miss? Ang pangit naman ng tsaa set na to. Ikaw. Tama ang sinabi ni Bai Xiaojie. Ako, ipapadala ko agad ang tao para palitan ito para sa inyo. Doon sa estante ng mga antigong bagay sa tea room, yung set ng Tang Dynasty Tribute Teaware na iyon, pakuha ko na rin. Kapag nagtagal ka pa, babaliin ko ang mga binti mo. Opo. Ang apo ni Bai Xiaojie ay medyo pasaway. Nadisgrasya niya po kayo. Pakiusap po, huwag niyo sanang ituring ito ng masyadong seryoso. Bagamat mayabang siya sa sarili, at medyo bastos magsalita, pero matatag at malakas ang katawan niya. Buong buo ang aura niya. Mukhang may potensyal siyang sanayin. Salamat, Bai Xiaojie, sa pagtingin niyo po. Matanda na po ako. Mahina na rin ang lakas ko. Simula ngayon, hayaan niyo na lang po si Wenzhou ang maglingkod sa inyo. Ayos po ba iyon? Pasensya na po kung namimilit ako. Kung hindi niyo po gusto, edi ako na lang mismo ang maglilingkod sa inyo. Hindi naman ito minamadali.
Hayaan nyo na lang siyang pumalit. Kung maganda ang pagserbisyo niya, papayag na rin ako sa gusto mo. Naaalagaan ko ang buong lahi ng He family nyo. Maraming salamat, Bai Xiaojie. Dahil binigyan nyo ng pagkakataon ng pamilya He, huwag po kayong mag-alala. Kami dito sa pamilya He, hindi po namin kayo bibiguin. Magparit ng tsaa. Pwede ka na ring umalis. Mauuna na po ako. Ang tiyan mo. Palitan mo na yung mga yan. Yang mga yon puro mamahaling custom-made yan. Hindi mo. Ba gusto? Anong klaseng damit ba talaga ang gusto mo? Kumusta naman ang Unifang? Yung ulap na tela ni Gaylan Dashi. Yan ang pinakamagaling ngayon. Kung gusto mo, ipapakustomize kitang personally sa kanya. Mukhang may matalino rin dito sa pamilya He. Hinahayaan mo ba akong purihin ka niyan? Sige, kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Ay naku, boss. Bai Xiaojie. Hindi raw siya satisfied. Ano raw ang sabi ni Bai? Xiaojie ngayong gabi? Sabi ni Bai Xiaojie. Parang ngumunguya ng papel. Hindi malunok. Itong si Wang Shifu natin, dating royal chef mula sa palasyo. Kahit yung pinakametikulusong si Liu Shifu, tuwing andito, lagi niyang pinupuri ang luto ni Wang Shifu. Pa, tignan niyo naman si Bai Xiaojie. Hindi yan mangyayari. Hindi ganon si Bai Xiaojie. Si Bai Xiaojie ay napakataas ng standard sa buhay. Kahit talagang top tier na ang mga luto ni Wang Shifu. Baka, sa paningin pa rin ni Bai Xiaojie, ordinaryo lang yon. Kuya Zhang, sabihin mo sa kusina, yung manok na native na dinala ngayong umaga, Gawa ng sabaw para. kay Bai Xiaojie. Ay oo nga pala, yung Wild Mountain Ginseng na yon. Kumuha ng isang hiwa at idagdag din. Opo. Sandali lang. Huwag kalimutang dahan-dahang pakuluan. Pagkatapos ng 3 oras, dalhin agad kay Bai Xiaojie. Sige, sundin natin yung sinabi ni Wenjo. Opo. Si Bai Xiaojie naman, masyadong mapili. Basta sa pagkain, damit, gamit, puro pang royalty. Sino ba talaga siya at ganyan niyo siya tinatrato? Si Bai Xiaojie kasi, napakaswerteng tao. Lahat ng ginagawa niya para sa kapakanan ng bansa at mga tao. Malay mo, malaon na tumagal pa ang pamilyahin natin. Isa lang naman siyang dalagang, wala pang 25. Ano ba bang? Magagawa niya? Baka iniisip mong kaya niyang panatilihin ang pamilya, he? Palagi na lang tayong suswertehin. Pa, haha, huwag kayong papalin lang sa ibang tao. Ma, tumahimik na po kayo. Mga ganyang salita, huwag nyo nang uulitin ulit. Dahil lang kay iba, sisigawan mo na ako? Ano bang meron kay Bai Xiaojie? At bakit pati kayong maglolo at apo, nagkakaganyan dyan? Ma, tama na po. Ano ka ba naman? Napaka-misteryoso. Ano ba talagang nangyayari? Hindi nyo kasi alam. Kanina tanghali. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Huwag kayong lumapit. 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 Tigil! Ang OA mo naman. Nakikinig sa kanya ang mga ahas. Grabe,
Pati pila pa na nagdadala ng prutas sa kanya. Haha, Wenjo, hindi ka ba nahihibang? Nakikita ko mismo, paano magiging peke. Nasa tabi mismo ako nun. Nanlambot mga tuhod ko sa takot. Para sa akin, si Bai Xiaojie. Baka nga tunay na diwata na pinababa dito sa lupa. Haha, diwata raw. Hindi kaya natakot ka lang sa mga ahas na yon? Napaniwala ka pa sa ganyang kabalbalan? Nakakatawang usapan yan. Pag kumalat yan, mapapahiya ang pamilya He. Totoo kaya, hindi nyo lang alam. Iba talaga yung mga ahas na yon. Parang sumasamba, parang natatakot. Tumahimik na kayong lahat. Kahit tao o diwata man, si Bai Xiaojie. Siya ang pinakamalaking pagkakataon ng pamilya He. At kung sino mang magtatangkang, kumanti, kahit kaunti, kay Bai Xiaojie. Pwede nang umalis dito sa pamilyang He. Opo, pa. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Aalagaan ko po si Bai Xiaojie. Bai Xiaojie, please. Itong sabaw ng manok. Gaano katagal mo itong niluto? Para kay Bai Xiaojie. Itong sabaw ay niluto ng 3 oras na tuloy-tuloy. Si Wenzo Xiaoye mismo ang nagbilin na dapat mahina lang ang apoy habang niluluto. Dagdag pa, ginamit natin sa bahay ang pinakamagandang piraso ng 100 taon ng ginseng. Naintindihan ko na. Pwede ka nang umalis. Opo. Itong si He Wenjo, talagang tunay na mabuti at tapat na tao. Ang pamilya He, pwede ngang maging maganda at angkop na pagpipilian. Kaya pala ganoon. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala dito. Mukhang bukas. May magandang palabas na mangyayari. Sir, si Jin Jiazhu kasama ang kanyang asawa ay dumating para bumisita. Si Jin Jiaju, ha. Ay, pambihira ang bisitang ito ah. Sige, dalhin sila agad dito. Dalhin na. Opo. Hahaha! Si He Laoye? Si He Laoye? Narinig kong ikaw ay may taglay na kapangyarihan at napakiusapan mo si Bai Xiaojie para ingatan ang pamilya He ninyo. Ngayon, nagpunta lang ako rito. Dahil sa matinding reputasyon, gusto ko lang makita itong si Bai Xiaojie. Si Jin Jiazhu? Itong bisita ng pamilya, He namin? Mas gusto niya ang katahimikan, ayaw ng maraming bisita, baka mabigo ka sa pag-asa mo. Si He Laoye? Kung ganyan ang sasabihin mo, parang hindi ka na nakikipagkaibigan. Ngayon kasi, buong Maynila, pinag-uusapan na ang pamilya He ninyo dahil nakuha ninyo ang pagkakataon at napunta sa inyo si Bai Xiaojie para magbantay sa pamilya ninyo. Hahaha! Ngayon, ang dahilan ng pagpunta ko ay gusto kong masilayan mismo. Naniniwala ako na konting respeto lang naman. Hindi mo siguro tatanggihan, di ba? Si Jin Jiazhu? Siya ay... Ito po si Bai Xiaojie. Hello, Yezi. Itong dalaga ay, Ha. Jin Jiazhu, napakabigla mo namang pumunta dito. Hinahanap mo si Bai Xiaojie. May nangyari bang problema? ilang taon na ang nakalipas. Binili ko yung lote sa silangan ng syudad, yung may natural na balon. Nagpatayo ako roon ng high-end na subdivision. Pero nitong mga araw lang, sa subdivision na iyon, biglang nagkaproblema yung... Tubig ng balon, napatingnan mo na ba? Baka naman may sumira sa pinagmulan ng tubig o may nakontaminate. May itim na usok na pumapaligid. Pinacheck ko. Siguro, mga ilang beses na. Yung quality ng tubig, mas okay pa kaysa sa mga mineral water sa merkado. Pero ito, sa ibabaw ng tubig, araw-araw may palutang na makapal na mantika. Paano ka magiging kampante dito? Si Bai Xiaojie, madalas niya hindi lumalabas ng bakuran. Ngayon, nasa harap siya.
Baka dahil din ito sa problema ng Jin family. Mantika. Ayos naman yung balon, bakit biglang may lumutang na mantika? Sino nga ba ang hindi magtataka? Pero, hindi pa ito ang pinakamalalang nangyari. Sa halos 2 linggo, sabi ng mga residente, tuwing dapit hapon, may naririnig silang iyak ng batang babae, malapit sa balon. Ano naman ang kakaiba dyan? Baka pinalo lang yung bata ng magulang niya, tumakbo palabas ng bahay, tapos doon umiyak sa tabi ng balon. Sana nga ganun lang. Yung iyak, hindi naman malakas, pero parang buong subdivision, lahat ng daan-daan na pamilya, naririnig na malinaw yon. Hilaw Yezi, hindi ba ito kababalaghan? Kaya ako nandito, para pakiusapan ka, ipakilala mo ako kay Bai Xiaojie. Pakiusap naman, sabihin mo sa akin nasaan ba talaga si Bai Xiaojie. Akala ko matalino ka. Pero pinaikot ka lang ng walang kwentang mambabarang, hindi mo alam. Malapit na kayong bumagsak at masira ang pamilya mo. Ito si Bai Xiaojie. Ikaw, walang modo. Anong pinagsasabi mo dyan? Ang pamilya namin, Jin, maunlad at malakas. Kumikita kami araw-araw, paano kaming masisira at maghihirap? Isa pa, kung hindi ka tumigil, baka ako pa ang unang sumita sa'yo. Ganyan din ang tingin mo? Talagang naniniwala kang? Buhay ang Jin family? Sa ngayon, oo nga. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako mapakali. Hon, huwag kang papadala sa mga sinasabi niya, nananakot lang siya. Ikaw na batang isip pa, wala ka pang alam. Nagbabaka sakali ka lang makakuha ng pera sa Jin family namin, ano? Yung mga mata mo, walang kahit anong emosyon. Nakakatakot ka. Miss, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? May isang tanong lang ako. Para yumaman ng sobra, ang Jin family ba ay pinatay ang sariling anak at ikinulong ang kaluluwa niya doon mismo sa balon? Totoo ba o hindi? Walang kwenta yung sinasabi mo. 3 taon na ang anak ko. Aksidenteng nahulog sa tubig at namatay. Alam ng lahat. Dito yan. Paano mo magagawang siraan ang Jin family namin? Tigilan mo na ang mga imbento mo. Ang anak ko, 3 taon na ang nakalipas mula nung namatay. Walang pinatay dito. Ikaw, may masama kang balak. Talaga? Ganoon ang tingin nyo? Totoo. 3 taon na ang nakalipas, namatay ang anak ng Jin family dahil nadulas at nahulog sa tubig. Ako at si Lolo, pumunta pa kami sa bahay niyo para magdasal. Totoo ang nangyari. Naging usap-usapan pa nun. Sa buong Maynila. Nakakalungkot nga. Miss, wala kang alam. Nag-iimbento ka. Lang ng kwento. Ganyan ba magturo ang pamilya niyo? Ikaw? Ang anak ko, mulat sa pool matigas ang ulo. Pati nga, ang lolo niya, pinaglalabanan pa. Kailan pa siya napigil? Nang isang sulyap lang? Ibang klase talaga si Bai Xiaojie. Tama, ikaw. Bata ka pa, pero magaling ka magpasikot-sikot. Baka sakaling makakuha ka ng pera sa amin, Jin family. Sinasabi ko sa'yo, hindi basta-basta makukuha ang pera namin. Kung talagang aksidente? Ang nangyari? Bakit pa kayo nag-abala at tumawag ng mambabarang? Para ipaalis ang kaluluwa niya? Kasi naman, bata pa ang anak namin noon, hindi niya matanggap na iniwan na kami. Kaya naghanap kami ng espiritista para mailipat ang kaluluwa. Gusto lang naming mapayapan siya. Bakit ba? Oo nga, 7 taong gulang lang noon si nanay. Namimiss kami, ayaw umalis. Kaya ang gulo ng bahay. Kaya tumawag kami ng espiritista. Kaya nga, sinasabi kong mahina ka. Kung totoo ngang aksidente lang, bakit hanggang ngayon malakas pa rin ang kapit niya at kailangan pang isipritista? Tama? Kahit gustuhin niyang manatili dahil sa amin, hindi naman magiging hadlang sa bahay para tumawag pa ng espiritista. Hon, huwag mong pansinin ang mga sinasabi niya. Wala siyang kinalaman sa anak natin. Hilaw Yezi? Ganyan ba ugali ng pamilya niyo sa pagtanggap ng bisita? Yang mga walang pakialam na yan, huwag niyo na silang pansinin. Sayang sa oras. Samahan na muna kita pa uwi sa loob at magpahinga.
Sinaktan at pinatay ang sariling anak. Hindi matanggap ng katwiran at konsensya kung hindi pa masolusyonan ang bagay na ito. Ang Jin na pamilya, tiyak na paparusahan ng langit. Ikaw? Huwag kang mag-alala. Malapit nang may resulta. Hey Lolo, itong dalaga, sino ba talaga siya at nagawa ni Wenzhou na pamangkin ko na sumunod at maglingkod sa kanya ng kusa? Gabi na. Hindi ko na kayo pipigilan dito. Hey Lolo, hindi ko pa nakikita si Miss Bai. Yung nangyari sa subdivision, napaka-urgent. Parang awang na, tulungan mo naman akong ipakilala kay Miss Bai. Miss Bai, ano ba ang pagkatao niya? Hindi ko mapapakialaman. Ako, hindi ko kayang maging boss niya. Kung gusto niyang makipagkita, siya na mismo ang pupunta. Kung ayaw niyang makipagkita, hindi ko rin maipilit. Honey? Bakit ka pa nakikiusap sa pamilya He? Hindi naman sila maasahan. Mas mabuti pa siguro, yung pari o albularyo na dinala natin dati, magparitual na lang tayo. Hindi ako naniniwala. Pag lumayo tayo sa He family, wala na tayong magagawa. Hey Lolo, kung wala kayong pakialam, huwag niyo kaming sisihin kung kami naman ay magpabaya. Simula ngayon, itong partnership ng pamilya natin, wala nang bisa. Alis na tayo. Si Miss Bai, kanina lang nandito sa sala. Bakit hindi mo sinabi? Sa Jin na pamilya yung totoo. Si Miss Bai? May binanggit na ba tungkol sa kanyang pagkatao? Wala pa. Kung ayaw ni Miss Bai magsalita, bakit ko pa siya pangungunahan? Yung Jin na pamilya, totoo ba? Sinaktan at pinatay ang anak nila mismo. Ang sinabi ni Miss Bai, hindi mali yun. Yung lahat ng business sa Jin family. Putulin na. Yung Jin na pamilya, kilala rin sa Maynila, may pangalan. Imposibleng gumawa ng ganyang kabigat na krimen. Sa tingin ko, baka si Miss Bai, nagkamali lang ng tingin. Tama na, huwag mo nang sabihin pa. Gusto mo bang mapahamak ang pamilyahin natin? Hindi mo sinasagot at hindi ka nag-aalaga kay Miss Bai. Bakit ka pa pumunta sa main house? Lolo, pinapahanap ni Miss Bai yung isang tao, kaya nga nagmamadali akong lumapit sa'yo. Humihingi ng tulong. Anong tao ang pinapahanap ni Miss Bai? Mrs. Jin. Huwag kang mag-alala. Siguradong babalik pa sila at muling makikiusap sa akin. Tulungan mo ako. Saklolo! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Yen, Hindi siya. Isa lang itong panaginip. Isa lang itong bangungot. Gusto ko lang magtanong ng isang bagay. Pamilya Jin, dahil sa hangaring yumaman ng husto, malupit na pinatay ang sariling anak na babae. Ikinulong ang kaluluwa niya sa loob ng bukal. Tama ba ito o hindi? Hindi kaya? Totoo ba ang sinasabi niya? Wala naman akong ginawa. Hindi kaya? Niloko lang talaga ako ng masamang tao? Bai Gunyang. Sino ba talaga siya? Posible bang? Siya ba ang tinutukoy ni He Laoye? Si Bai Xiaojie? Kailangan kong bumalik ulit sa bahay ng He bago mag-umaga. Kahit lumuhod ako hanggang mamatay doon, kailangan ko pa rin siyang makumbide. Hello, Yesi? Ngayon, kailangang makita ko si Bai Xiaojie. Pakiusap, ipakilala mo. may bilin si Bai Xiaojie. Kapag dumating ang pinuno ng pamilya Jin, papuntahin siya sa labas ng Qingfengyuan, maghintay siya roon. Dahil may bilin si Bai Xiaojie, isama na ang pinuno ng pamilya Jin. Sumama po kayo sa akin.
Pinuno ng pamilya Jin, maghintay po kayo sandali. Kasalukuyang nag-aalmusal si Bai Xiaojie. Hintayin ko siya sa loob. Habang kumakain si Bai Xiaojie, bawal istorbohin ng kahit na sino. Pinuno ng pamilya Jin, mas mabuti, maghintay na lang kayo sa labas. Grabe naman, ang taas ng ere. Kung ayaw maghintay ng pinuno ng pamilya Jin, malaya siyang umalis. Ang babaeng ito ay may kakaibang kapangyarihan. Huwag na huwag mong aawayin. Magtiis. Kailangan magtiis. Siya, maghihintay ako rito para sa kanya. Pinuno ng pamilya Jin, maghintay po kayo sandali. Papasok muna ako para asikasuhin si Xiaojie. Kamusta? Handang makita ako ni Xiaojie? Pinuno ng pamilya Jin, pinapatawag na po kayo ni Bai Xiaojie sa loob. Xiao. Bai Xiaojie, nandito na ang pinuno ng pamilya Jin. Alis na po muna ako. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Ayokong sayangin ang oras ko. Bai Xiaojie, kahapon, sinabi niyo na pinatay ang anak ko sa kalupitan. Pero nalunod siya ayon sa nalalaman ko. Ano ba talaga ang nangyari? Siyang nagsabi sa akin. Ibig mong sabihin, Yin, paano namang posible yon? Nang sumakabilang buhay ang anak mo, suot niya ay puting damit na pangbabae. May suot na hairpin na perlas sa ulo. May suot pa siyang pares na gintong pulseras sa kamay. May ukit na kaligtasan. Kalusugan? Ikaw, paano mo nalaman yon? Bago siya mamatay? Ako lang, at ang nanay niya, ang kasama niya. May pula siyang tali sa kamay at may suot na ping-anlak sa leeg niya. Iyon ay para sa dasal ninyo, upang sa susunod na buhay niya ay maging ligtas, payapa, malusog at mahaba ang buhay. Bai Xiaojie, tama lahat ng sinabi mo. Naniniwala ako sa'yo, pero ang anak ko ay malinaw na aksidenteng nalunod. Aksidenteng nalunod? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ang asawa ko ang nagsabi sa akin. Nang mamatay si Yin, wala ako roon. Tinawagan niya ako. Agad akong pumunta sa ospital. Pagdating ko, patay na si Yin. Sabi ng doktor, masyadong matagal na. Nalunod ang bata, hindi na siya naisalba. Pagkatapos noon, sunod-sunod na may nangyayaring kakaiba sa bahay. Sabi ng asawa ko, dahil daw makulit ang bata, ayaw pang umalis. Kaya nagpatawag kami ng manghuhula para dasalan siya. Pinuno ng pamilya Jin? Akala ko matigas. Lang ang puso mo, pero hindi lang matigas? Napakabobo mo pa pala. Bai Xiaojie. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang ng direkta. Kailan mo huling? Nakita ang anak mo? Sa Morgan Hospital. Noong araw ng cremation, may bigla ang nangyari sa kumpanya, hindi ako nakapunta. Bago i-cremate? Ano ang ginawa niyo? Wala naman. Bago i-cremate, isinuot ko ang pinganlak kay Yin. Ang asawa ko, nag-abot ng pulang tali, isinuot ito sa bata at sinabi na. Sinabi na ano? Sinabi ng asawa ko, baka daw maligaw ang bata, kaya kailangan ang dugo ng pinakamalapit na kaanak bilang gabay. Kaya, nagpatak kami ng dugo sa mangkok. Inilagay niya roon ang pulang tali. Ang pulang tali, nababad ito sa dugo. Ayan na nga, ang dugo ng pinakamalapit na kaanak ang nagsilbing susi. Para habang buhay maipit ang kaluluwa. Pinuno ng pamilya Jin. Ang tigas talaga ng puso mo. Hindi maaari. Paano magagawa iyon ng asawa ko? Si Yin ay sarili niyang anak. Huwag kang magkunwari sa harap ko. Kung ayaw mong maniwala, pwede mong ipahigop ang tubig sa loob ng village at ikaw mismo ang tumingin. Kung ano talaga ang nandun. Sa loob ng bukal ng village. Kaya pala? Kaya sunod-sunod na may nangyayaring kakaiba sa village dahil kay Yin. Naiipit siya roon, hindi siya makaalis. Buti na lang, hindi pa nakakauwi si Shin. Bai Xiaojie,
Kapag inalis ko ba ang tubig sa bukal at kinuha ko si Yin, at binigyan siya ng maayos na libing, matatahimik na ba siya? May kakaiba sa'yo ah. Kagabi, ang yabang mong nagsabi, wala kang kasalanan. Pero ngayon, tanggap mo na lahat. May iba talaga sa nangyari. Miss Bai, ang dami mong alam. Sige na, sabihin mo nga sa akin, itong ginagawa namin, uubra ba talaga? Hindi. Yung anak mong babae, pinahirapan, hanggang mamatay? Namatay na hindi matahimik, tapos pinagkaisahan pa ng mga magulang. Ang kaluluwa niya, habang buhay na nakakulong. Galit at puot niya, hindi naglalaho at umaapaw. Sabihin mo nga, lahat ba ng yan, madali lang bang resolbahin? Pero kami naman, naloko lang din kami. Pero sa huli, kayo pa rin ang nakinabang, Jin family. Ang bata, simple lang mag-isip, pati galit niya. Sobrang totoo at puro. Ngayon, kaya na niyang magpakita at manggulo. Pag lumipas pa ilang araw, pag nakawala na siya mula sa balon, hahanapin niya kayo para maghigante. Pagdating ng panahong iyon, Jin family, wala ni isa sa inyo ang makakatakas. Doon lang tunay na. Hindi na kayo makakabalik pa. Pero, naloko lang talaga kami. Hindi naman sinadya. Anak pa rin namin siya, kahit anong mangyari. Siya ang anak namin. Kung anong itinanim, yun din ang aanihin. Jin family head, bahala ka na. Pagod na ako. Gusto ko talagang makita kung totoo ba ang sabi ni Miss Bai. Mga tao, Nandito po. alisin niyo lahat ng tubig sa balon na ito. Opo. Boss, may katawan sa ilalim ng tubig. Bata pa. Babae. Ba't parang hindi ko? May galawang katawan ko? Boss, anong nangyayari sa'yo? Huwag kayong lalapit. Huminto. Ako na ang bahala sa problema mo. Hindi mo na kailangang kumilos pa. Miss Bai, naniniwala na ako. Ano man ang sabihin mo, paniniwalaan ko na. Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Para ba mailigtas ang anak mo? O para mailigtas ang Jin family? Pareho. Ang Jin family namin, pinatawag pa talaga ang albularyo. Dahil gusto lang namin na umakyat na ang anak ko sa langit, hindi naming akalain na pinaikot lang pala kami. Ninakaw pa ang bangkay ng anak ko. Tinali sa ilalim ng balon na ito. Miss Bai, Jin family namin. Ang babaw ng tiwala sa tao, kaya't naloko. Pero hindi naman ibig sabihin na, dahil sa disinadyang pagkakamali, dapat lahat ng Jin family mamatay. Para sa amin. Sobrang hindi naman fair nun. Maawa ka, iligtas mo kami. Boss Jin, ang galing mong magsalita. Sayang lang, puro kasinungalingan. Sadyang tinatago pa. Paano niya nalaman na may tinatago ako? Hindi aabot ng 3 araw. Matinding trahedya ang sasapit sa Jin family nyo. Kung gusto mong masira ang pamilya nyo, ituloy mo lang ang pagtatago. Anong gagawin natin ngayon, tagapamahala ng pamilya? Umuwi na tayo. Grabe, muntik na akong mapasigaw, mahal. Ikaw at si Papa? Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Mahal, ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Nagkukunwari ka pa sa harap ko? Pinapapump out ko na lahat ng tubig. Sa bukal sa loob ng subdivision. Nandoon sa bukal mismo ang bangkay ni Nanan. Ano ba talaga ang ginawa ninyo? Ako. Wala akong alam dyan. Noong araw na kinremate si Nanan, may tawag ako mula sa lumang bahay. Umalis na ako noon. Pagbalik ko, tapos na ang kremasyon kay Nanan. Si Papa ang nag-abot sa akin ng abo niya, tapos pinayuhan akong dalhin at ilibing iyon. Napakalaking bagay nito. Ni isang salita, wala kang sinabi sa akin? Alam mo ba na ngayong araw mismo, nakita ni Miss Bai ang bangkay ni Nanan? Anong sinabi niya? Sinabi niyang ang pamilya Jin natin malapit nang malagay sa peligro.
Kapag napahamak ang Jin family, hindi ka rin makakatakas. Ano na naman to? Sinabi sa akin ni Papa na walang mangyayari. Si Papa mismo ang nagsabi. Ha? Ano pa ang alam mo? Sabihin mo lahat ng totoo. Gusto mo bang hayaan mong magkawindang-windang ang pamilya Jin bago ka makontento? Wala akong kinalaman. Si Papa iyon. Si Papa ang nagsabing ganito ang gawin para mabiyayaan ng swerte ang pamilya Jin ng 100 taon. Wala akong kinalaman. Tumulong ka lang sa kasamaan, wala ka talagang bait. Imposibleng pahamak ni Papa ang pamilya natin. Mula bata pa lang tayo, mahal na mahal niya si Nanan. Imposibleng ang gamitin niya ang bangkay ni Nanan para tuldukan ng bukal. Pinakamahal niya si Nanan. Totoo bang tanga ka o nagkukunwari ka lang? Hindi mo ba alam kung paano ang trato ni Papa kay Nanan? Alam ko naman. Noong panahon, muntik nang mabiktima si Nanan, si Papa nga iyon. Pasensya na po at nakakaabala ako. Miss Bai, bakit po kayo nandito? Sige, maupo po kayo. Pumunta ako dito ngayon. Dahil gusto kong bigyan kayo ng isa pang pagkakataon. Ang tungkol sa pamilya Jin, kayo na ang bahala kung magsasabi kayo o hindi. Nakakagulat? Bakit biglang naging interesado si Miss Bai na dati naman walang pakialam sa mundo tungkol sa pamilya Jin? Ang mga problema ng pamilya Jin. Wala namang kinalaman sa'yo. Tagalabas ka. Tama na. Kung hindi dahil kay Miss Bai, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam na pati pagkatapos mamatay ng anak ko, naaabuso niyo pa rin siya. Mrs. Jin, kung magtatago-tago ka pa, hindi pa lumilipas ang 3 araw, lahat ng tao sa pamilya Jin. Malamang mawawala na rin. Miss Bai, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang pamilya Jin namin? Sabihin nyo na lahat ng totoo. 5 taon na ang nakalilipas. Sinama ko si Nanan sa lumang bahay para dalawin si Papa. Isinama ni Papa si Nanan para maglaro sa labas. Pero nadukot si Nanan ng isang lalaking nasa edad 40, muntik. Siyang pagmamalupitan noon. Naku, mahal ko. Wala na si Nanan. Hindi mo na ba kayang igalang man lang ang alaala niya? Tama na. Huwag mo nang ituloy. Kung hindi mo ilalabas lahat ng katotohanan, hindi lang pamilya Jin natin ang magwawakas, pati anak natin habang buhay na magdudusa sa ilalim ng malamig na bukal. Anong silbi ng, dangal kung ganon? Alam kong 8 pa lang si Nanan nung namatay. 5 taon na ang hinapalipas noon. 6 na taong gulang pa lang siya. Sinong hayop ang gumawa noon? Anak daw ng isang prominenteng pamilya sa Zhongzhou. Sobrang galit talaga ako noon. Gusto kong ipakulong habang buhay ang hayop na yon. Pero si Papa, siya mismo, lolo ni Nanan, tumanggi siya. Bakit? Hindi ba siya nagmamalasakit sa apo niya? Sabi ni Papa, hindi daw maganda ang isyung to. Kapag kumalat pa, masisira daw ang kinabukasan ni Nanan. At wala na, pumayag na lang kayo? Siyempre, hindi ako pumayag. Pero si Papa, nagbantang kitilin ang sariling buhay, sinabi niya, kung panghihimasukan ko pa to, magpapakamatay siya at habang buhay ko raw daladala ang pagturing na parricide. Kung hindi dahil sa pagbabanta ni Papa, sira na ang pangalan ni Nanan sa'yo. Ano pa ba ang gusto mo? Ikaw. Tapos? Pinalampas niyo na lang ang hayop na yon? Siyempre hindi. Nagplano akong pasabugin at paambush siya. Gusto kong hindi na siya makatakas palabas ng Maynila. Pero si Papa, ginamit ang kapangyarihan ng pamilya. Nalaman niya agad ang plano ko. At palihim niyang itinakas ang hayop na yon. Mula noon, ang asawa ko, kasama si Nanan, palihim na bumabalik sa lumang bahay. Isang araw, maaga akong umuwi. Nahuli ko silang papasok sa sasakyan. Nakuryos ako, kaya sinundan ko sila. Napansin ko, magkasama si Papa at si Nanan na umalis. Habang ang asawa ko naiwan sa sala, nagmumuni-muni mag-isa. Mahal, alam mo na pala. Si Papa iyon? Si Papa ang nagsabing isama si Nanan sa templo para magdasal, para raw mabiyayaan tayo ng anak na lalaki, para may magmamanang sumunod. Kapag nag-asawa si Nanan, may kapatid siyang magtatanggol sa kanya. Hindi ko lang inakalang siya. Ano? Ano ang nangyari? Dahil sa sobrang hirap, tumalon siya sa bangin at nagpakamatay. Anong sinabi mo? Hindi mo ba sinabi sa akin? Na si Nanan lang ang naglaro at aksidenteng nahulog sa tubig? Noong mga araw na yon, natakot din ako. Natakot akong balikan ni Nanan para maghiganti.
Kaya naman nagpasugo ako ng isang espiritista para gawin siyang ritual. Honey, ako at si Papa ginawa namin ito para kay Nannan. Iniisip ko, sana may anak tayong lalaki para may magmana ng negosyo natin. Si Nannan sana may kapatid na lalaki na magpoprotekta sa kanya. Pero ako, hindi ko lang talaga naisip. Na ganito ang mangyayari dahil sa mga pamahiin. Bakit hanggang ngayon naniniwala ka pa rin kung ang anak nating babae lumaki ng ligtas? May suporta tayo mula sa pamilya Jin. Sino ba ang maglalakas loob na apihin siya? Tapos na ba kayong mag-usap? Miss Bai, lahat ng sinabi namin ay totoo. Ipinapangako ko sa buhay ko. At, good, walang ni isang kasinungalingan. Pero ang narinig ko, hindi ganyan. Ang anak mong babae may hindi pa natatapos ataw na damdamin. Hindi matanggal-tanggal. Kanina, siya mismo ang nagkwento sa akin ang nangyari sa kanya. Sa inyong lahat, may nagsisinungaling pa. Nannan, kasalanan ni Mama. Hindi ko dapat dinala ka sa templo. Gusto mo bang samahan kita ngayon? Pupunta ako ngayon mismo. Ay, honey. Alam mo na magiging ganito? Bakit mo pa ginawa nung una? Honey, ayaw ko rin talaga ng ganito. Hindi ko alam na mamamatay si Nannan. Pinagsisihan ko na rin lahat. Ako? Nagkamali ako. Miss Bai, kami sa pamilya Jin, nagkamali sa mga ginawa naming nagbunga ng malaking trahedya, nararapat lang na parusahan. Pero si Nannan, walang kasalanan. Patay na siya. Hindi dapat siya pahirapan pa. Miss Bai, kung may gusto kang ipagawa, sabihin mo lang, lahat, papayag ako. Ang hiling ko lang, matulungan mo si Nannan na makapahinga ng maaga. Kahit ano, gagawin ko. Tama? Kahit ano gagawin ko. Basta, matulungan mo si Nannan makapahinga sa lalong madaling panahon. Kahit buhay ko pa ang hilingin mo, handang-handa akong ibigay. Huli na? Ano ibig mong sabihin diyan? Nung pumunta ka sa pamilya, para hilingin akong tumulong, nung tinanong kita, may pag-asa pa ang anak mo. Pero ngayon, tinuyo mo na ang tubig sa balon. At sinira ang ritual? Nakalabas na siya sa pagkakakulong. Naging masamang kaluluwa na siya. Ang pamilya Jin, walang makakatakas. Miss Bai, hindi kami tatakas. Kung kami ba ay mamatay, mawawala ba ang bigat na dinadala ni Nannan? Hindi pwede. Kung papatayin ka niya, magkakasala siya ng pamatay sa magulang, parurusahan siya ng langit, maglalaho ang kanyang kaluluwa. Miss Bai, ano ba ang dapat naming gawin para mapahinga ang anak ko ng mas maaga? Bakit pa kay Miss Bai ka nagtatanong? Dapat tanungin mo ang asawa mo, sino ba talaga? Ang gumawa ng masama sa anak mo? Sa punto na ito? Bakit may tinatago ka pa? Bilisan mong magsalita. Si Papa? Si Papa ang naghanap ng Lin Dao Chang, pero mahal na mahal ni Papa si Nannan. Hindi niya magagawa iyon kay Nannan. Sigurado si Lin Dao Chang. Sigurado akong si Lin Dao Chang ay isang impostor. Kung tama o mali, tanungin na lang natin. Oh. Miss Bai, bukas ng umaga, sasama kami sa lumang bahay? Tatanungin natin ang totoo. Hindi ba pupunta si Miss Bai? Kung wala si Miss Bai, pag kailangan siya, kusang lalabas siya. Sige na, pasok muna tayo at tanungin ang totoo. Ramdam na niya ang mga kaaway. Huwag magmadali. Hintayin pa natin. Anong nangyayari sa iyo? Bakit kayo nandito? Delikado dito. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Mga kaibigan, anong dahilan at narito kayo? May kailangan ba kayo sa aking tulong? Lin Dao Chang, anong ginawa mo kay papa ko? Kamakailan, si Ginoong Jin ay parang wala sa sarili, hindi matahimik sa gabi. Malamang may masamang espiritu na nakadikit sa kanya. Ginawan ko na siya ng ritual para paalisin ang masama.
Siguro sa mga susunod na araw, gagaan na ang pakiramdam niya. Ilang araw ang nakalipas. May nangyaring insidente sa subdibisyon. Iniutos ko na ang tubig sa balon ay patuyuin. Nagulat ako nang makita ko na ang bangkay ng anak kong babae ay inilagay pala sa loob ng balon. Lindaw siyang. Paano ito nangyari? Pinatuyo mo ang tubig sa balon? Lin daw siyang. Hindi ba maayos ang pakikitungo namin ng Jin family sa'yo? Bakit mo kami sinaktan? Bakit mo ito ginawa sa anak ko? 3 taon na ang lumipas. Natapos na ang ritual. Hindi na mababago ang kinahinatnan. Anong ibig sabihin ng mga salitang, yan? Anong balak mong gawin sa amin? Jin family ang humiling nito para mapanatili ang yaman at tagumpay ng pamilya sa loob ng daan-daang taon. Nakiusap kayo na gumawa ako ng ritual. Anong kinalaman ko dito? Nagsisinungaling ka. Ikaw naman ang nagbenta sa amin ng kwento tungkol sa anak sa ritual. Kailan ba kami humiling ng kasaganaan ng Jin family para sa daang taon? Para Jitu. Itanong mo kay Lolo Jin na lang. Totoo ba? Ginamit niyo talaga ang sariling dugo namin para mapalago ang Jin family ng daang taon? Sumagot ka! Papa, huwag kang magpaloko sa kanya. May mali kay Papa. Malamang ginawan siya ng masama ng taong iyan. Aba, kung tapos na ang usapin tungkol sa Jin family, magpapaalam na ako. Huwag niyong hayaang makatakas siya. Ikaw ba? Pipigilan mo ako? Bakit mo ginagawa ito sa Jin family? Anong balak mo talaga? Mga ordinaryong tao lang kayo. Paano niyo maiintindihan ang malalaking plano ko? Tulad ninyo, mga langgam lang kayo. Dito na lang kayo, maghintay at tanggapin ang kamatayan. Ganoon ba? Paano nangyari to? Hindi ba't nakalibing ka sa balon? Bakit narito ka ngayon? Lin Wangui. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hindi ko alam. Ano bang kasalanan ko? Tigas ng ulo mo. Anong kailangan mo sa akin? Ang mga magulang mo, ang tunay mong nanay at tatay ang nagmakaawa, kaya ko ginawa ang ritual. Kung gusto mong maghiganti, sa kanila ka maghanap. Sila ang nagpalitgo sa'yo, hindi ko kasalanan to. Puro kakalokohan. Ikaw ang may gawa nito. Masyado ka na ring nakakapit sa nakaraan. Sige. Gawin mo ang gusto mo. Lin Wangui, sabihin mo lahat ng alam mo tungkol sa Jin family. Kapag may itinago ka, papupuntahin ko siya para tanungin ka mismo. Babaeng demonyo. Akala mo ba dahil marunong kang ng kakaibang salamang ka, magagawa mo na ang gusto mo? Panoorin mo kung paano kita tatapusin. Siya? Sasabihin ko, hindi ko sinasadyang makakuha ng isang lihim na aklat, nakasulat doon. Na kapag ginamit ang isang dalagang may busilak na katawan, bilang sentro ng ritual, pagsamahin sa ritual, maaari akong makaalis sa mga tanikala at mapalakas ang kapangyarihan ko. Isang araw, nakasalubong ko si Lolo Jin na may dalang apong babae habang naglalakbay. Napansin ko agad, yung apong babae niya ay bihirang uri ng dalaga na taglay ang malasakit na katawan. Kaya iniligtas ko siya noong halos gabtiin siya ng masasamang loob. Pagkatapos, ginamit ko ang tikla para kontrolin si Lolo Jin. Niloko ko si Ginang Jin para dalhin ang bata sa lumang bahay. Gamit ang ritual ng 5 elemento, pinahirapan ko siya para mailabas ang busilak na katawan niya. Hayop ka. Sanggol pa lang siya. Paano mo nagawa yon? Kaya pala naging kakaiba ang kilos ni Papa dahil sa'yo. Masamang pari. Dami mong ginawang kasalanan. 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 Hindi ka ba natatakot na may bumalik na karma sa'yo? Nang malapit nang matapos ang ritual, hindi kinaya ng babae, tumalon siya sa balon at nagpakamatay. Para magtagumpay ang ritual, kailangan ng dugo ng kadugo niya bilang sangkap at inilibing ko siya sa balon. Hindi ko inasahan na mamamatay siya. Sabi mo noon, sa dugo raw madadaan para matulungan si Inan makabalik sa bahay nila. Pero isinilid mo siya habang buhay sa balon. Hayop ka, papatayin kita. Si. Tapusin mo na yung puso mong nakakapit sa nakaraan.
Natapos na. Wala na ang malas sa Jin family. Isa sa 5 bahagi ng linya ng lupa ay naibalik na. Bumalik na ulit ang sigla ng lupa. Hindi na sayang lahat ng pinaghirapan ko. Ang batang si Hejia, pwede na siyang sumama sa akin mula ngayon. Miss Bai, may ipag-uutos po ba kayo? Napapagod na ako. Uwi na tayo. Naiintindihan ko na. May bago na namang kinahuhumalingan. Hello, Yezi. Nakakaabala na naman kami sa inyo. Itong si Bai Xiaoje ay nagdala ng malaking gulo sa pamilya Jin namin. Ang pamilya Jin namin ay nagdala ng kaunting regalo bilang pasasalamat. Hello? Alam nyo, may 100 taong samahan na rin ng pamilya natin. Pamilya He, pakiusap. Ganito palang klaseng tao si Bai Xiaoje. Bakit hindi man lang sinabi sa pamilya Jiang namin? Nasaan na ngayon si Bai Xiaoje? May dala rin kaming mga regalo. Gusto naming makita siya. Ang pangalan ni Bai Xiaoje ay talagang kilala ng lahat. Walang hindi nakakakilala sa kanya. Swerte nyo, He family. Kayo ang unang nakaimbita sa kanya. Pero tayong 5 sa syudad na ito. Parang magkakapamilya na talaga tayo. Huwag nyo namang itago. Pahira naman, parang kita namin. Day. Hindi nyo naman talaga gustong bumisita. Gusto nyo lang naman talaga si Bai Xiaoje. Dalhin sa sarili nyong bahay tapos parang sambahin. Sinasabi ko na sa inyo. Walang pag-asa. Si Bai Xiaoje ay panauhin dito sa pamilya, he? Hindi siya umaalis dito para lumipat pa sa iba. Hindi naman sigurado yan. Hilaw. Hindi ba yung apo mo? Nung una pa lang, ayaw na kay Bai Xiaoje? Kung hindi nyo, pinoprotektahan si Bai Xiaoje ng sapat, bakit hindi pwedeng iwanan niya kayo at humanap ng iba? Ikaw? He, Lao Yezi. Pa? Maraming salamat, Bai Xiaoje. Ve. Ano po ang nangyari? Handa kaming gamitin ang buong angkan para paglingkuran si Bai Xiaoje. Pakiusap. Bai Xiaoje, payagan niyo kaming gawin ito. Ang pamilya He ay voluntaryong sumusuporta. Itinuturing si Bai Xiaoje bilang pinuno. Pakiusap, Bai Xiaoje, pagbigyan niyo kami.